Hi guys, another day, syempre another video na naman tayo. So for today's video, gagawa na naman nga ulit tayo nitong hardbound notepad. Pero bago nga niyan, papakita ko nga muna sa inyo kung paano nga ako mag-print ng mga insert. So guys, sa mga nagtatanong kung paano ako mag-print ng notepad insert natin. So ito, dito na tayo sa Word. And nakapag-save na ako from Canva. So PNG yun siya. So punta na tayo dito sa layout, then size. So depende kung anong size ng bond paper. So for example, gagamitin ko is itong long. And margin, so siniset ko yung margin guys, ito 0.2, ayan 0.2, so kung wala pa dyan, i-custom margin nyo lang. And orientation, landscape, so ito na siya, so insert lang tayo, picture. So meron akong order na 3 notepad, and ayan, so ginagawa ko, hina-highlight ko lang itong 3, so 1, then shift, ayan, so insert. So ayan, kasya yung 3 notepad insert sa long. So, hindi na nag-iba yung size niyan, guys. Ganun pa rin kung anong size nung natin layout from Canva. So, for example is, ano tawag dito? Gusto nyo gamitin yung long, pero isang design ng lahat. So, yung ginagawa ko, so, ito, i-copy lang natin. Copy, then, Control V. So, ayan na siya. O, diba? 3 na magkaparehas na design. So, ayan, kung example, yung order nyo is isa lang, tapos kailangan i-consume nyo yung spaces dito. So, ganun lang ginagawa ko. Copy, then Control V. Para kapag nag-insert tayo, is, makukonsume natin yung space. Ganun pa rin, Shift, then, ayan. O, diba? So, kung gamit nyo naman is A4, so, sa A4 guys, bali 2 lang yung magkakasya dyan. Ayan. So, 2 lang siya. So, kung meron kayong long, mas maganda ilong nyo na para ma-consume yung space, hindi din masayang. So, ayun lang. So, ayun na nga, dahil tapos na nga tayo sa ating notepad insert. So, ganun lang po ako mag-print and sana naintindihan nyo. Medyo mabilis. Kailangan ko siyang i-fast forward. Dahil haba nga itong vlog natin. So, dahil nakapag-print na nga tayo, syempre, dito na nga tayo sa cutting section. So, tak-tak is the key talaga para mapantay nga yung pag-cut. So, hindi naman din talaga perfect yung pagka-cut ko, guys. Pero, mini-make sure ko nga na yung sa taas, kung saan ako maglalagay ng padding glue. So, mini-make sure ko talaga na pantay. Kasi yung sa baba, o sa gilid, pwede naman yan siyang i-cut ulit kapag nalagyan na nga ng padding glue. Going back, natapos na nga natin siyang makat and ito na nga, maglalagay na nga tayo ng padding glue. So, before nga tayo mag-padding glue, kailangan natin munang sugatan, char. So, yun nga daw yung technique para mabilis nga i-absorb ng papel yung padding glue nga natin. And habang nagpapatuyo nga ako, kinunan ko na nga ng sukat itong, kung gaano nga kakapal itong notepad insert natin para syempre makapag-cut nga tayo ng chipboard. So, and sa mga nagtatanong nga kung anong size daw yung nilalagay ko dyan sa gitna. So, yung size po sa gitna guys, same lang yung height niya. Pero yung width niya is doon ko kinukuha kung gaano kakapal nga yung notepad nga natin. Kaya bago nga kayo mag-cut ng chipboard, kailangan nyo munang kunin yung sukat ng kapal ng ating notepad. And ayan, after ko nga makuha, syempre ayan, nag-cut na ako ng chipboard. And dahil okay na din yung cover natin, syempre ayan, nagsimula na nga akong mag-assemble. Char, ayan, madali lang naman kasi meron na nga tayong template and ready to print na din yung template nga natin. And sa mga nagtatanong din, paano daw mapagdikit itong chipboard dito sa ating cover. So guys, sticker paper po yung pinagprintahan ko nga ng ating cover para mabilis na nga magdikit dito sa ating chipboard. After nga natin dito sa chipboard, ayan, na-form na nga natin itong cover. Naglalagay naman ako dito ng butas para nga papaglagyan nga nitong garter nga natin. So yung ginagamit ko nga is itong eyelet puncher. And yung size nga pala nitong garter natin is 1/4 nga. Yung sa haba naman is depende sa notepad na ginagawa nyo. And gumagamit nga ako nitong B7000 na glue. Ayan, sobrang ano niya guys, madikit. So kailangan nyo nga munang patuyuin muna bago nga idikit. And ito, tatakpan na nga natin yung mga nag-brown dyan. So, yung kalahati lang yung tinatakpan ko kasi matatakpan din naman yung sa kabila kapag nilagay na nga natin yung notepad natin. So, sticker paper pa rin naman yung gamit ko nga dito sa pantakip nga. Bali, prinintahan ko nga lang siya. And para makombine nga natin itong notepad natin doon sa ating cover. So, gumagamit nga ako ng double-sided tape. So, pwede din namang glue, depende sa inyo. At dahil nakabili na nga tayo ulit ng double-sided tape,
tape. So, double-sided tape na nga lang yung gagamitin ko for today's video. So, ayan, madali lang din naman ito kasi ayan, ididikit mo na nga lang yung notepad natin dito sa ating cover nga. And ino-overnight ko nga pala ito. Pinapatungan ko nga ng mabibigat para nga yung ano natin, dumikit talaga itong mga pinagdidikit. Basta yun na yun. So, ayan, pinapatungan ko ng makakapal, mabibigat, depende sa inyo kung anong meron nga kayo. And ito, after 5,000 years, ay, ang tagal. So, ayan, natapos na nga natin itong tatlong notepad. Bali, isang client nga lang yung nag-order nito. Hindi ko alam kung pang-gift ata niya ito. So, ito nga yung mga napili niyang design. So, pinatanggal niya lang yung tao-tao dyan kasi gusto niya yung plain flower nga lang. And syempre, dahil masunurin naman tayo, ginawa ko na. Char.